Ating ibabahaging video ngayon ay itong pag-amin ni Representative Saldico na isang kongresista mula sa Bicol na kung saan ay siya yung nagbunyag o talagang siniwalat niya itong aligasyon hinggil kay PBBM at yung dating Speaker Martin Romualdez na kung saan ay naging kasabwat niya sa 100 billion budget na ito na pinag-uusapan ngayon. So dito sa news na ito, meron akong nakalap dito. Si Saldico ay isang former representative ng Bicol, Ako Bicol Party List at ito nga ay nag-akusa sa kasalukuyang Pangulong Marcos na kasabwat sa ginawa nila itong insertion yung national budget na ito na worth 100 billion. Nagsimula ito, basahin ko nagsimula ito nung tumawag si Budget Secretary Amina Pangandaman sa akin. Nung nag-umpisa ang BICAM budget process last year, 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instruction na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secretary Mina, you can confirm with Undersecretary Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong Marcos noong araw na yun. Yun ang sinabi dito ni Ko sa isang panayam sa kanya noong Friday. Matagal na gusto palang umuwi na nitong si Saldico mula sa ibang bansa dahil nagpagamot pala ito ron. Ayon sa kanyang paliwanag at yun nga, hinarang daw siya ni Martin Romualdez na wag mo nang bumalik ng bansa at yun nga, sinunod naman niya dahil siyempre pinaniniwalaan niya yung mga ito. Last year, 2024, she said she had just finished a meeting with the President and had instruction to insert 100 billion worth of projects to the budget through the BICAM Secretary Mina. Also said that I can confirm it with Undersecretary Adrian Bersamin because he was in a meeting with the President. He said he immediately called Bersamin, who is with the Presidential Legislative Liaison Officer, to confirm the said instruction of the President. Kung totoo man itong mga nangyayari na ito sa ating mga namumuno na ito, ay talagang sino pa ang pagkakatiwalaan natin sa bayan natin kung ganito ang mga namumuno sa ating bansa, di ba? Napakahirap ng sitwasyon nating mga Pilipino sa ngayon dahil hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi. Dahil tayo, siyempre, tayo ay nakadepende sa kanila pa rin kasi wala naman tayong magagawa, tayong mga maliliit. Ano bang magagawa natin kundi makinig na lang at manood ng mga nangyayari na ito? Pinapaikot-ikot na lang ang mga tao sa mga nangyayari nito. Hindi natin alam kung alin ang totoo at sino sa kanila ang nagsasabi talaga ng tama. Hindi ba? Napakahirap ng sitwasyon ng mga Pilipino sa ngayon. Biro mo, itong si Saldico ay bigla na lang nagsalita ng ganun-ganun lang. Pero maraming balikan natin yung balita na ito. Hindi ko kasi pamabuksan yung kabuuan Ayan. During the meeting, binigay po ni Undersecretary Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Undersecretary Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM. So, mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag, said.
During the meeting, Bersamin gave the list of 100 billion worth of projects. I asked Bersamin where the list came from, and he said from no less than the president, and he took it from the brown leather bag. Grabe, no? Nung sinabi po ni Undersecretary Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami right after the election of May 2022 sa Hilton Hotel. Kami ni dating Speaker Martin ang PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, huwag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Ayon kay Saldico. Grabe, no? May mga may mga eksena pa pala na nagpapatunay, no? Grabe. When Bersamin mentioned the brown leather bag, I remembered when we were in Singapore right after the election of May 2022 at the Hilton Hotel. Romualdez, PBBM, and I, the PSG gave PBBM brown leather bag, and he said he can leave everything else except the brown leather bag. That's why I really believe that the instruction was from the president. Untimely, Koo said the 100 billion insertion, reduced insertion. Untimely, Koo said the 100 billion insertion under the 2025 budget of the Department of Public Works and Highway, or DPWH, was reduced to 50 billion since sticking with the 100 billion plan would make the DPWH budget bigger than the Department of Education. A situation that would be in violation of the Constitution. Adrian Bersamin and Undersecretary Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds kasi hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds, Koo said. Sus, grabe. Wow! Grabe to mga kababayan, no? Sa palagay nyo, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Pero hintayin natin yung sagot dito ni Pangulong Marcos at ni Representative Martin Romualdez kasi hindi pa yata sila nakapagbigay ng kanilang pahayag. So abangan natin ang kanilang kasi ito mainit pa na balita ito eh. Ngayon talagang kalalabas lang ng issue na ito at napanood ko, kaya ngayon gumawa kagad ako ng vlog para masabayan natin. So abangan natin yung update na kung ano ang magiging sagot dito ng Pangulo at ni Martin Romualdez at iba pang mga taong kaugnay sa pangyayari na ito. So yun, abang-abang na lang tayo at sana mabigyan ng tamang kasagutan yung mga tanong na pumapasok sa isipan ng bawat manunood at ng bawat tao na kung sino nga ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo hinggil sa nangyayari sa ating bayan at dito ang corruption na ito na talagang nakakapanindig balahibo. Parang multo eh, panindig balahibo eh, di ba? Pero kakaiba, sabi ko matindi itong nangyayari na ito. So yun lamang po at kung nais nyo pong magbigay ng inyong mga komento, opinion o reaction, reaction na gusto nyo magsalita, paki-comment lang po dyan sa comment section sa mismong video natin para magkaroon din tayo ng mga ng mga conversation na kung may mahihayag natin yung ating mga saloobin hinggil sa nangyayari sa ating bayan. Open po ang ating channel para
magbigay kayo ng ang inyong mga sariling mga opinion o saloobin. Yun lamang po at maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.